kaso ni Dr. Iggy Okay. Agbayani. Oo. Partner, ang nangyari pala dito, nagkaroon ng operasyon. Okay. Pero ang inoperahan niya ay isang abogado. Oo. Okay? Professor pa nga ito, partner. At ang nangyari, parang nagkaroon ng komplikasyon sa pag-opera sa tuhod. Yung inoperahan niya ay criminal law professor. So, anong nangyari, partner? Nung nagkaroon ng infection, syempre hindi siya nakatrabaho for 30 days. Oo. Tapos nahirapan siya magdakad. Yun. Tapos, parang, syempre nagdemanda siya, partner, kasi pinatignan niya, anong naging cause, di ba? Nagkaroon daw ng infection yun sa operasyon. Kasi lumalabas na perong meron isang gamit na hindi na sterilize. Okay. Okay? Ito yung tinatawag na yung lens ng arthroscope. Di ko alam kung mga kayubi tayo ay nagbabase lang dito sa Supreme Court decision. So yung mga term ng mga pang-medisina, hindi po natin alam. So, parang nagkaroon ng aminan ayon dito na hindi siya na-sterilize or parang hindi alam ni Doc Agbayani kung kailan huling na-sterilize yung ginamit. Oo. So, nagkaroon ng pagte-testify yung isang expert witness partner, Dr. Debbie De La Fuente. Sinabi naman niya dito na base doon sa mga dokumento, hindi mai-establish yung negligence ni Dr. Agbayani. Okay? Sabi ko nga, parang mahirap kumuha ng doktor to testify against another doctor. May ganun eh. So, ngayon, itong asawa pala ni attorney, doktor. Diba? So, siyempre may alam siya. Yung asawa? Yung abogado ng akusado. Yung abogado ng yung abogado na nagkaroon ng infection, na nagdemanda, ang asawa, doktora. Oo. Itong si, partner, Hofiliena. Yes, oo. So, nag-testify siya na yung left knee of the complainant, dun nga nagkaroon ng infection. Yun yung inoperahan. So, syempre, kino-correlate nila infection dun sa pag-opera. Sa negligence, allegedly, ni Doc Agbayani. Ngayon, may isang medtech na nag-examine ng specimen sa kung ano yung nakita. Oo. Sa knee. Yung specimen, lumalabas na may bacteria. There's some bacterial growth on the wound. Discharge. No? Sabi niya, that there was bacterial growth on the wound. Discharge. Diba? Na in-examine niya. Okay? So, meron daw bacterial growth. Kaya si attorney, nagkaroon ng infection. Tapos, parang pinaayos niya pa to sa ibang hospital ulit. Pinaayos niya. Tapos, ang nangyari actually, partner, nagkaroon kasi ito ng negligence actually on the part of the lawyer. Oo. Niya. Lawyer niya. So, syempre, nagkaroon ng decision ng METC, na guilty siya. Diba? Guilty of reckless imprudence resulting in serious physical injuries. At sinentence siya for 2 years prison correctional. Pero alam ko ang naging final final na naging imprisonment penalty is 1 year and 1 day. Oo. 1 year and 1 day. Civil case lang. Criminal. Kasi reckless imprudence, partner eh. Oo. Ang negligence, in our law, partner, there is this called criminal negligence. So, pag reckless imprudence, criminal negligence yan. Criminal yan. Di mo man sinasadya, pero hindi ka naging maingat. Yun yun. Kaya may reckless imprudence. So, ilang taon, partner, uli yung ang ibinigay sa kanyang penalty is 1 year and 1 day. Okay. Okay? Ang unang decision sa METC ay penalty of imprisonment of 2 years. Okay? Ayan. METC to, decision noong July 23, 2013. So, in other words, yung mga haka-haka na may politika na concern dito, wala. So, lilinawin natin kasi dumaan talaga sa kasuhan. Diba? 2006 pa kasi nangyari, partner. So, tinagal nga, ano na ngayon? Oo. Diba? So, yon. After that, nag-apila sila sa RTC. Okay? Ang problema kasi dito, partner, nung nag-apila na sila sa RTC, nag-order ang court. Nag-order si RTC na mag-file ng Memorandum of Appeal. Diba? Binigyan sila ng period. Pero ito si attorney niya,
instead na nag-file ng appeal, ay nag-file ng motion for extension of time. Di ba? Oo. Pero yun na nga, pagkatapos ng partner, nabigyan naman na siya ng pagkakataon. Nag-grant siya eh. Nag-grant ng Regional Trial Court. O sige, marami kang trabaho. O sige, mag-file, yung extension of time mo para mag-file ka ng memorandum of appeal, granted. Pero partner, hindi siya nakapag-file, yung lawyer, hindi siya nakapag-file ng memorandum of appeal. Ang lawyer ni Agbayani. Yes. Si Dr. Agbayani. Oo. So partner, sa amin kasi sa lawyer, partner, importante ito eh. Yung mga period of time. Saka, karamihan, partner, maawain pa nga yung mga korte pag nag-extend ka ng time at very reasonable yung binigay mong dahilan for extension of time to file this petition for review, mga ganyan. Ginagrant. Basta you have to file that on time din. Yung motion mo, i-file mo din on time. Di ba? Pero dito kasi nag-grant na siya pero hindi nakapag-file. So hindi kasalanan ni doktor yun. Oo. Pero syempre, ang trabaho kasi ng lawyer, bound yung client. Oo. Yung petition to... Motion for extension of time, Oo. nag-grant una. Oo. Hindi siya nakapag-file si lawyer. Hindi siya nakapag-file ng memorandum Oo. of appeal. Oo. Ano yan? Part of due process? Ano, partner? Yun, partner. Oo. Doon, kumbaga, yun yung pagbabasihan kung dapat kang pakinggan o hindi. Oo. Di ba? So, hindi siya nakapag-file. Kung sakasakali, nakapag-file yung kanyang lawyer, anong mangyayari doon, partner? Okay, kung nakapag-file siya ng motion for extension of time, Oo. ginaran. Oo, Tapos nag-file siya memorandum of appeal. Oo. Eh di desisyonan niyo ng court based on the merits. Oo. Based doon sa ginawa mong depensa. Oo. Bakit kailangang ma-reverse yung decision ng Metropolitan Trial Court, Oo. 'di ba? Na ginilty si Dr. Agbayani. Oo. Eh since wala kang memorandum of appeal, nabaliwala ni attorney yung proseso eh. Oo. 'Di ba? Instead na mag-file ka ng memorandum of appeal, nag-grant naman eh. Oo. Napagbigyan, partner. Oo. Hindi ulit siya nakapag-file. Hindi na siya ulit nakapag-file. Hindi siya nakapag-file ng appeal. Ang ginawa niya, filed another motion for extension. Mhm. Kung ikaw ba, court, Oo. matutuwa ka pa ba? Hindi na, di ba? Kasi you have to give time. The problem is, December to, hindi ko alam kung busy ba. Oo. December. Kasi alam mo, napakahalaga itong itong kaso na to. Bakit? Si Dr. Agbayani, siya yung kino-considered, partners, the first Filipino doctor to be criminally convicted in a civil suit for alleged reckless imprudence. Within a certain period of time. Oo. Habang ikaw ay within that period na dapat ikaw ay makulong. So may ganun eh. Pero hindi ka makukulong. Especially kung first offense mo 'yan. Oo. Oo. So, may mga ganong klase may pa ganon. ng partner. Kasi first time Oo. offender ka eh. First Oo. offense mo yun eh. So, ina-avail yun. Kaya susunod, dapat di ka na magkasala kasi susunod makukulong ka na talaga. Oo. Diba? So, di ko alam kung in-explain ba ito. Diba? Kasi kung in-explain ito, So, kung hindi ka makukulong, ano yung magiging penalty mo rito? Ano magiging partner? hindi partner, Oo. kunyari, hindi ka makukulong dahil nag-probation Kasi, ka. Magre-report ka lang talaga. Okay. Dahil Sa sa probation first officer offense mo. mo to, so you can avail the probation. Oo. Okay. Oo. Diba? Hindi ka makukulong. Oo. Tapos, ang mangyayari siguro kung may damages, you have to pay. Kung anong damages sa sinabi ng court. Oo. Kasi sumuko ka na kung ano yung decision ng court eh. Hindi mo Oo. na inapila. Oo. Dito kasi, kino-question pa nila na mali. Oo. Diba? Yung desisyon. Yung decision na dapat hindi ka guilty. Siguro, ang inisip din ni hindi ko po alam, hindi ko kliyente yan. Pero, syempre, baka inisip din nila na, ay, hindi, kailangan akong hindi mag-guilty dito kasi yung profession ko masisira as a doctor. Oo, diba? yung pangalan. Lalo, oo. Yun siguro yung iniisip nila. Baka maano yung pangalan niya, maapektuhan, yung kredibilidad. Yes, pero na being a doctor. partner sa akin, isusugal mo ba yung freedom mo? Oo. Na hindi mo naman alam kung ano pwede maging decision in the future ng mga courts. Mhm. 'Di ba? So you have to explain that. So itong masama, partner.
naghingi siya ng extension of time to file the Memorandum of Appeal noong December 19, Oo. 2013. Diba? Second yun, ha? Oo. At that time, partner, di pa rin siya nag-file ng Memorandum of Appeal. Nag-file pa ng third motion for extension of time noong January 3, 2014. Oo. Kaya, hindi ito talaga nalaban on the merits. On the merits dun sa lower court. Pero pag apila mo, wala na, technical na. So, ang ginawa ngayon, syempre, hindi na pinayagan. Kaya ang nangyari, na desisyonan as if wala kang naging appeal. Di ba? Oh. So, inakyat sa Court of Appeals. Mhm. Pero, ano pa magagawa mo dun? Di ba? Nung inakyat ngayon sa Court of Appeals, partner, dinismiss yung petition. Oo. Anong mga grounds? Technicality rin. Anong sabi? Walang mali sa discretion ng court na i-dismiss yung petition kasi hindi rin niya inattach yung mga supporting documents na kailangan. So yung mga requirements, hindi rin nagawa ni attorney. Ayon. So, umakyat ngayon sa dismiss yung kanilang petition for review. Umakyat ngayon sa Supreme Court. Okay? So anong naging dyan? Ang naging desisyon ng Korte Suprema? Wala. Ang sabi ng Supreme Court, tama lang yung gawa ng desisyon ng CA. Bakit? Kasi hindi na-explain kung bakit hindi na-attach yung mga portions ng records. Hindi rin na-attach yung motion for reconsideration. Oo. Parang hindi nabigyan ng satisfactory explanation kung bakit dapat na-grant yung motion for extension mo. 3 beses. Oh. Yan ang masakit. Now, ang tanong natin, kasi parang may letter. Pero lahat ng mga partner, ng mga abogado, alam yan, yung mga ganong klase, course. mga Oo. proseso. Ito nga, alam para mo. mabigyan ng ng depensa yung kanilang kliyente. Oo. Actually, ganito nga yan eh. May mga pagkakataon, yung motion for extension mo, partner, Oo. hindi yan nag-grant. Hindi yan guaranteed na i-grant. Oo. Kaya nga, okay pa nga si RTC nag-grant na 1 beses. Oo. Oh. Pero hindi guaranteed yan. So, dapat talaga ready ka. Kaya lang, syempre, marami ka talagang gawa at mapapakita mo naman na marami kang gawa, partner, baka naiintindihan yan. Oo. Pero hindi yan guaranteed na i-grant. Mm-mm. Kaya yung lawyer dapat ready. Ito nga, ang may statement nga rito, partner, ang Philippine Medical Association It is, sabi nga nila, it is regrettable that he died while serving his sentence in prison and still in the course of exploring his options to help clear his name. Support his family members and friends in their quest to continue the same and seek another chance for judicial review. Sabi ng PMA. Sabi naman ng Philippine partner, ito pa, sadly, not only was the old case made to suddenly move forward at record speed, but it is also resulted in his conviction despite all indications of his innocence. The concerned doctors and citizens of the Philippines. Ito yung mga nila. Sabi naman ng Philippine Orthopedic Association, we strongly support the request for clarifications regarding the legal issues related to his incarceration. We firmly believe that his intervention is necessary to address the growing concerns among the medical practitioners who fear a similar fate in the future. Ito lang sa akin ha. Okay. Tayo naman syempre love natin mga doctors, partner. Oo. Pero this time, partner, there's already a decision of the Supreme Court. Oo. We cannot anymore say na may innocence. Oo. 'Di ba? Sabi nga na, you are considered innocent until proven guilty. Oo. Correct. May guilty verdict na. Siguro ang fault dito, partner, during the presentation of evidence sa Metropolitan Trial Court, mababa nga MTC lang, partner METC lang Dapat kayong nagsasalita ngayon dyan. Diba? You should have helped him prove his case. Mm-mm. Diba? Ay, hindi po yan magiging cause.
itong hindi pag-sterilize ng ganyan, hindi po siya cause ng bacterial growth sa linya. Bakit wala naging witness? Isa lang. Diba? Ang hirap kasi sana noon tinulungan nyo para hindi siya na-guilty, partner. Diba? Tumulong kayo. Ngayon hanggang Supreme Court na, saka kayo magsasalita na hindi siya, na innocent siya. How can you prove his innocence when there's already verdict na guilty siya? Pangalawa, partner. Itong point ko. Tayong ordinaryong tao, di natin alam ginagawa ng mga doctors. Oo. We just rely on them. Exactly. Kasi yan ang kanilang expertise. Di ba? Pero, aminin man ng ibang mga doctors, may negligent doctors naman talaga. Oo. Di ba? Huwag niyong sabihin na may chilling effect na magkakaroon ng fear. Oo. Tama ba? May chilling effect na baka kayo maglagay sa ganyan similar situation. Di do your obligations in a very effective way na para hindi magkaroon ng ganitong klaseng sitwasyon. Nasa kamay nyo rin yan. Correct. Nasa kamay nyo yan. Kasi, kung hindi naman mapuprove ni attorney yung infection niya, 'di ba? Hindi naman kayo magkakaroon ng ganitong decision. Especially, sabi ko nga, yung doctor, never yan. Di man never. Hindi yan madalas nagtitestify against another doctor. Magkakakampi yan eh. So, sometimes you cannot really prove the negligence. Oo. Aminin niyo yung mga doctors. Aminin niyo yan. Pero, sana man lang, being a doctor, o kayong mga doctor, sana pag may nakita kayong negligence naman talaga, testify. Kasi kawawa naman yung biktima. Na hindi nga makakuha ng medical records yan sa hospital minsan. Pag medical records pa, minsan, yung iba, partner, nakakuha kami ng medical records, partner, edited pa eh. Ginawang parang diary eh. Diba? Yun lang yung sa akin. Walang magiging ganitong kaso kung wala din naman negligence. Diba? Maybe siguro maraming magkakaroon ng violent reaction sa sinasabi ko. Pero partner, we have to check ito munang case. Huwag munang gumawa ng letter huwag munang magbigay ng opinion ang bawat doktor kung hindi nyo nakita yung kwento at hindi nyo alam anong nangyari dito. Di ba? May nag-testify, may mga witnesses naman, partner. So, ibig sabihin, yung nag-testify in favor of Attorney Agbayani, mahina. Di ba? Hindi na-prove na innocent siya. Bakit? Sana binigyan ng suporta si Attorney Agbayani tungkol doon sa hindi na-sterilize na gamit. Di ba? At sana, binigyan niyo siya ng tulong nung buhay pa habang may kaso, saan galing yung bacterial growth na yun? Correct. Dapat sinabi niyo, hindi yun ang cause. Ba't hindi niyo tinulungan noon? Tapos ngayon kayo magsasalita ng ganyan. Di ba? So, dapat noon, and at the same time, partner, ang sa akin lang, siguro, kung may mali man dito, it's more on the lawyer. More on the lawyer. Pero syempre, nandun na yung guilty verdict, partner. Nandun na yung guilty verdict eh. Ang mangyayari lang dapat, si lawyer, dapat na-convince niya yung RTC na hindi ito ang cause kung bakit nagkaroon ng infection. Kasi partner, imagine mo, may nag-testify na medtech, may bacterial growth. Tapos meron pang proof yata na nagpagamot, pinaayos niya pa sa ibang hospital. So ano na? Paano niyo mapuprove na hindi yun yung cause? Prove it. Kaya yung sasabihin na letter, hindi ko nabasa, binanggit mo lang, partner about the innocence. Yeah. You cannot anymore say na innocent si Kasi attorney. convicted na siya. Kasi there's already a decision and we have to respect the decision of the Supreme Court. Pero kasi sabi mo nga, partner, nandun ang desisyon eh. Convicted na siya. Convicted. Pero may chance pa ba? May chance sana. Na to prove that he is innocent. Na yung infection, kasi siyempre, paano? Para sa isang lawyer na para madepensa siya o madepensa niya yung kanyang kliyente na para ma-prove na talagang hindi yan kagagawa ng aking kliyente. Hindi, saka dapat sabihin nila, itong lens na to, hindi yan connected dito. Sabi ko, hindi ako doctor, partner. Pwede lang kasi ganon. Kung ito ang pinag-iisipan nila at itong cause yung hindi na sterilize na gamit, edi i-prove mo na hindi ito yung cause.
But how can he prove, partner? Doktor siya, partner. I mean, yung lawyer, kukuha siya uli ng ano to. Ng, Ay, partner, pag RTC, you cannot anymore raise another issue. Oo. You cannot anymore put additional evidence, partner. Kasi appeal ka na. Oo. Kung ano na lang yung nilagay mong mga facts sa baba, Oo. kung sa trial court, Oo. hanggang dun lang. So, doon na lang iikot ang Doon depensa ang mo. iikot ang depensa mo. Doon iikot kung paano mo mapuprove Oo. na mali si Metsi. Hindi ka, medyo mahirap na yung partner. Dapat doon Para pa sa lang sa abogado baba, pa. ginalingan na nila. Kung isa Oo. lang ang expert witness mo, tas hindi pa ganun kagaling, ay talaga madadali ka sa baba. Oo. Oh. Siyempre, sino bang kalaban mo? Criminal law professor. Oo. Oh, una yan, partner. Tapos, meron siyang mga witnesses na pwede magsabi. Tapos, meron siyang proof na hindi nga siya nakalakad for 30 days. Gagawa ba naman ng kwento yun ng ganun lang? Mhm. Salcedo, Daniel talaga. Si Daniel Salcedo, partner. Doktor ako, Attorney Claire. Negligent din ba yun sa lawyers niya? Of course. Napakalaking blunder nun ng lawyer, partner. Diba? At least kung inilaban mo at natalo siya hanggang Supreme Court, partner, di ka masisisi. Dito lahat naging technical eh. Hindi na napag-usapan yung facts of the case. It's more on ano ang kulang mo. Yun ang nangyari. Tapos kulong ang kliyente mo. Oh, di ba? But yung pamilya ng doktor, pwede ba nilang questionin yung abogado? Oh, pwede. Pwede yan. Oo. Oo. At, Tapos, oo, at kung partner, kung nakita nila na medyo nakaroon ng pagkukulang din to defend yung kanyang client, pwede ba ang pamilya din balikan yung abogado? pwede. Pwede. Pa-disbar nila. Oo. Hindi ko na alam kung madi-disbar. Baka reprimand, suspension, Oo. ganun. Depende yan sa Supreme Court kung gaano ba kabigat yung ginawa niyang kaso. Ay, negligence, partner. Hello, Ricol. O nga, sabi niya, ba't ngayon nag-iingay sila, agree? Yun nga sa akin, partner. If you have been, you really wanted to give him the support, doon pa lang sa kaso, partner. Get a good counsel. Di ko alam sinong counsel niya at that time. Ba't nagkulang? Okay, hindi ko nakita. Okay. Tapos, ang sabi dito, sabi ni Don Eric, partner. Exactly. Okay. Movie Dome, saang ospital yan? Delikado magpa-operate. Di naman. Movie Dome, tingin ko delikado sa doktor na negligent. Oo. Yun lang yun. Kaya parang yung sasabi na, parang ang hirap maging client, maging pasyente ang mga lawyers, partner. Hindi naman din kayo magkakaproblema kung wala kayong unang ginawang problema. Correct. Diba? Kasi hindi naman magrereklamo ang isang lawyer na pasyente kung wala naman talaga nangyari. Oo. Diba? Well, marami nga tayo, partner, na mga naririnig, di ba? Na mga ganong klaseng mga, mga balita. Di ba, paminsan, naiwan yung medical, di ba? Partner, meron yan. Oo, medical, anong tawag? Knife ba yun? O sa loob ng tiyan? Di ba? Nung, May bulak pa nga daw, partner. oo, yung ginawa yung cesarean, tapos nung tinahi, nagulat sila kasi Nasa parang, loob na in-x-ray siguro next nakita. nakita nandoon sa loob. Oo, yung may mga ganong klase mga incidents eh. Diba? Diba? Which is, yun ay talagang napakalinaw na may negligence sa part ng ano to. Oo, diba? Oo. Oh, yun yun. Well, hindi natin pinag-uusapan si Doc. Si Doc Pagbeni. In general. In general. Oo. Yung mga ganong klase. Pero, wala tayong napabalita, partner, na nakulong yung doktor. Baka naayos na kasi. Oo, May mga time na kadalasan ganun lang ang nangyayari, partner eh. Kumbaga, humahantong lang sa partner, pag-aayos, di ba? alam mo, partner, ito yan eh. Oo, parang binabayaran lang ba yun? Yung danyos? Pwede, oo. Ganun lang. Pwede kayo, mag-mediate kayo, okay ba? Mag-ayos kayo. Oo. Pwede ganun. Amicable lang. Oo. Ito lang sa akin, partner. Sabi niya, chilling effect to pag lawyer ang pasyente. Teka lang, chilling effect din kami pagka pumunta kami sa doktor. Oo. Baka ma-discriminate kami. Lawyer yan, mahirap maging pasyente yan. Huwag ganon. Correct. Kasi may oath kayo bilang doktor na lahat ng pasyente walang sinisino. Baka mamaya sasabihin, naku, Ayoko na dyan! pag nagkamali. Konting mali lang. Pero ako, partner, parang hindi naman siguro. Kasi basta alam nila, partner, di ba? Na tama yung ginagawa. No. Ito pa. Hindi lang doktor, Wala ha? naman siguro magiging chilling effect yan, partner. Kung Tingnan yung mga letters nila. Medyo Oo. may ano to eh.
Ganyan yung sentimiento ngayon ng mga doktor. Ito lang sa akin, mga kayubi ha, tandaan nyo to. Oo. Pag na-hospital, kung sino man sa kamag-anak nyo, Oo. pati yung binibigay ng nurse. Oo. Di ba kasi minsan tulog kayo madaling araw. So hindi nyo titignan kung ano ibibigay. Ilista nyo. Ilista nyo. Kung Oo. ano yung binibigay. Oo. Picturean nyo. Oo. Kasi minsan, may mga nurse din Na. na nagkakamali ng bigay. Oo. Ang Tapos, mga gamot. pati sa dextrose, kung ano yung tinutusok. Naano na ako niyang partner Oo. Especially nung yung anak ko nagka-dengue. Although okay naman kasi yung doc. Oo. Okay naman yung ospital. Pero simula nun, yung sa nanay ko kasi, Oo. petics pa ako nun Kasi you're really giving the trust sa hospital. Oo. To the doctors, nurses, and everything. Oo. Everybody. Pero, nung nagkasakit yung nanay ko, partner, bakit bigla naging ganun? Yung pakiramdam niya, hindi ko alam kung ano yung mga ini-inject. Oo. Diba? Simula noon, sabi ko, lahat ng ipapasok sa katawan ng pasyente ko, kamag-anak ko, partner, Oo. ililista ko. And at the same time, ililista ko rin kung ano lahat yung pinapasok nyo sa kwarto. Bulak ba yan? Syringe ba yan? Dapat Oo. kung bilangin. Kasi minsan pag di niya binibilang, nagkakaroon ng dagdagan. Oo. Yan yun. Oo. So, Etong mga reaction partner, sabi ni W18, doctor won't testify against another doctor. Been there, sabi pa niya. yes. Sabi naman ni Addictus Rex, agree. Heavy workload na pala. Bakit tinanggap niya yung case? Tama. Oh. Diba? Sabi naman ni Mylene, ang alam ko talaga, pagtapos yung operahan, saksakan ka. Then mga gamot intake, then may mga follow-up check-up pa. Well, gano'n naman talaga ang ano diyan, ang proseso, ang procedure kasi syempre mas sabi nga partner, sabi mo nga sa kanila tayo dumidepende. May tiwala tayo kasi yun ang kanilang expertise, partner. Yes. Oo. Buhay natin ay sinasalalay sa kanila. Correct. Oo. Tanong naman ni Master Pogi, ano yung bacterial type and what is it specifically? What it is will say where it's from. Yun ang tanong niya Oo, rito. di ba? Oo. Hindi ko alam kung kinross-examine itong witness. Pero sinabi niya kasi, Oo. base dun sa siguro, medtech kasi ito nag-testify na may bacterial growth. So, yun. Mm-mm. So, dun lang siguro bumase. Oo. Baka kasi, pag ganun kasi partner, tingin ko, baka mahina ang presentation ng defense. Oo. Pero, kung mahina, kung talagang hindi mahina yung defense partner, makukure yun sa appeal. Oo. Gagawa yan ng, yung memorandum of appeal partner. Ito yung kumpara mo sinasummarize yung case. Lalagay mo yung issues, tapos ilalagay mo kung anong depensa mo. O di maglagay ka na lahat ng mga cases, mga jurisprudence Oo. partner. I-type mo doon. Itong kaso niyan, o based dito sa ganyan, o based sa ganito, based on medical records, medical evaluation, chak, ganun. Oo. Para si RTC, oo nga, yung doktor, hindi ganon masasabing guilty. Oo. Partner kasi sa criminal case, katiting lang na doubt, Oo. maa-acquit ka Okay. maa-acquit ka. Pagka yung hindi mo na naipakita na mahusay, partner, yung connection Oo. nung pagkakaroon niya ng injury at hindi siya nakapagtrabaho ng 30 days at dahil di siya makalakad, kung hindi mo makokonect doon sa negligence, ma-acquit si Doc. Ito sabi ni Daniel Salcedo, doktor ako, attorney. Oh. Negligent din ba yung lawyers? Ako sinagot mo na kanina. Ayan, si Bakit? Doc. Bakit hindi siya tinulungan mag-file ng tamang record? Ito tanong ko lang kay Daniel, Doc Daniel Salcedo. Paminsan ba nakakaroon din ng pagkakamali Ang doktor. ang Doktor Daniel? O, di ba kasi, siyempre, ilang taon yan nila, partner, pinag-aralan niya. Partner, hindi ko na tatanungin si Doc. Tatanungin ko na lang yung mga libro kasi may binabasa kami mga ganyan. Meron kami subject niya yung malpractice ng mga doktor talaga. Okay. So,
Kaya nga kami may subject na malpractice kasi may malpractice talaga. Tagal nangyayari. Nangyayari. Oo. So, kaya lang. Pero siyempre, kung may ganun palang subject partner, so alam mo na yung mga hindi dapat gawin. Especially partner, ang karamihan, di ba? Hindi na dapat gawin pala. Doc Oo. Daniel, ang karamihan kinukuha ng mga doktor na lawyer nila, medico-legal din. Lawyer-doctor. Oo. Karamihan naman sa ibang, pasensya na po, di ko alam kung sino yung lawyer ni Doc Agbayani. Pero karamihan kasi sa lawyer-doctor partner, Oo. mas una yung pagiging doktor nila. Nakuha mo yung point ko? Oo. Mas doktor sila as compared sa lawyer. Okay. Kaya sila nagiging medical-legal kasi since lawyer sila, alam nila kung, let's say, ano yung tama? Paano yung tama nito? Saan ang tama? May barel. Oo. So may medical-legal siya, tapos saan ang saksak? Ilan yung inches ng gamit? Anong tinamaan? Mga ganon. Oo. More on doctor sila. Pero since alam nila yung legal, alam nila itong ipakita na ito yung liability na ganyan kasi ito yung sugat. Oo. Kung ang tama mo, malikod, di ba? Binaril ka sa likod, di may treachery. Oo. Kasi ibig sabihin nakatalikod ka binaril. So yung mga ganon. Pero hindi ko alam kung more on the practice sila as lawyer. Oo. Parang hindi sila masyado nagpa-practice sa trial. Oo. More on pagdodoktor, tapos saka lang nila i-apply yung Yung Law. law. Oo. O, sabi ni Seventh Samurai, Attorney Claire, it's called latrogenesis, tama ba? Oo. Latrogenesis or medical malpractice. It's a common thing among doctors pero hindi alam yan ng public. Okay. Sabi ni, binabasa ko lang po yung mga reaction Oo. rito ha. So? Yes. Hanggang bukas, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. Maraming salamat mga kayubi sa inyong oras at panahon. Samahan niyo uli kami bukas ha. Walang mag-a-absent. Samahan natin uli ang ating nag-iisang abogada ng bayan sa pagbibigay po ng serbisyong legal. Ako naman po ang inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino.